Hallelujah, hallelujah, I live in remembrance. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Datnanawa kayo ng kapayapaan, ng kalakasan, ng pagpapala ng ating buhay na Diyos sa oras na ito. At patuloy nawa na sumagana ang kanyang biyaya, karunungan, at ang lahat ng mabuting bagay sa inyong mga buhay. Sa umaga pong ito mga kapatid, ay ipagpapatuloy natin ang atin pong pag-aaral on setting goals and establishing priorities. Part 3 na po tayo ngayon. At ito na po yung huling araw marahil ng pagtalakay tungkol sa establishing priorities at lilipat na po tayo sa ibang pag-aaral sa kinabukasan. Now, we will go to the verses na mahalaga pong ating pag-aralan ngayong umaga. Gaya po ng paksang talata natin sa Ephesians 5:15-17, ang sabi po dyan, "Look carefully then how you walk, live purposefully and worthy and accurately, not as the unwise and witless, but as wise and sensible, intelligent people, making the very most of your time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is." Sa mga talata pong ito, paulit-ulit ko pong ipinapaalala ang kahalagahan ng pagseset ng goal, ang pagbibigay ng priority sa mga bagay na mahalaga. Pagseset ng goal na ayon sa kalooban ng Diyos, pagseset ng goal na ayon sa mga utos at palatuntunan ng Diyos, at pagpaprioritize ng mga bagay na gusto ng Diyos. Ito po yung trabaho. Ito po yung dapat ginagawa ng bawat mananampalataya. At may pangako po ito na magiging maayos yung ating mga pamumuhay. Opo, walang guarantee na there will be no setbacks. There will be no guarantee of a problem-free life. Pero ang Biblia nagsasabi, maging sa sulat ni Apostol Pablo, na gawin natin nasa kaayusan ng mga bagay. Papaano na iaayos ang mga bagay? Hindi po ba sa pamamagitan ng mahusay na pagpaplano? Wala ikang magtatayo ng bahay na hindi mo natatasahin kung magkano magagasta, kung ano mga materyales, dahil baka hindi niya matapos pagtawanan siya ng mga nakakakita. Walang hari na napupunta sa digmaan na hindi mo na iimbestigahan ang bilang ng kanyang kaaway, ang dami ng kanyang weapon at ng resources at ng kanyang army. Dahil ito po'y isang pagpapatiwakal kung susugod ka ng hindi pinaghahandaan. Ganito ang buhay. Kaya ang isang tao, isang pamilya, isang simbahan, anumang organisasyon na nagbabalak, nagpaplano, nagtatakda ng anumang mga gawain, mahalaga kung papaano ito gagawin ng tama. At may mga prinsipyo pong itinuturo ang Biblia tungkol dito, na talakay na po natin yon sa nakalipas na 2 araw. At ngayon pong araw na ito, kung bago lang kayo sa panonood sa Tinig ng Pag-asa, samahan niyo po ako sa part 3 ng establishing priorities sa ating mga buhay. Sabi po now the question is, how do I establish priorities in my life? Natanong niyo po ba yun? How do I establish priorities in my life? Sabi po ng talata, Philippians 1:9-11. Si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Pilipos. Ganito po ang sabi niya, "And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment." Tutukan po natin yung verse 10. Hinighlight ko po yan. Ang sabi, "That you may approve the things that are excellent."
that you may be sincere and without offense till the day of Christ. I, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Other translation of verse 10 says, so that you may always approve better things. Yan po yung mahalagang makita natin yan sa verse 10 eh. Ang una po ay binanggit po ni Williams that you may always approve better things. Si Knox, ang sabi niya, that you may learn to price what is of value. Sa NIV ang sabi, so that you may discern what is best. Sa New Living Translation, for I want you to understand what really matters. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga talatang yan at sa iba't ibang translation ng verse 10 ng Philippians chapter 1, ipinakikita ang importansya ng prioritization. When we talk about priorities, we are talking about the value that we ascribe to things in relationship to the other things in our lives. Ito po yung pagtatasa, paglalagay ng higit na halaga sa importanteng bagay, higit sa iba pang mga bagay sa ating buhay. God wants us to value what is most valuable. Alam ng Diyos yun. Ang Diyos ay nagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga. At tayo po ay inuutusan din ng Diyos na bigyan ng halaga yung higit na mahalaga. Alam niyo po, pagdating sa leadership, ito pong prinsipyong ito ay napakahalaga. Kasi po, marami pong mga leaders ng simbahan, pina-prioritize ang minor. They are not really into prioritizing major things. At kapag ganun po ang nangyari sa buhay natin, kahit na matapos mo ang 80% ng minor things, wala ka pa rin na-accomplish. You only accomplish the 20% of all the task that you need to accomplish. Kaya at the end of the day, kung inuna mo yung top 20 major things, pag nauna mo yung top 20 na yon, maniwala ka, na-accomplish mo yung 80% because you prioritize the major things. You need to put price. You need to put value on the most important thing. And that is prioritization. Kaya nga mga kapatid, maging ang lahat ng organisasyon, yung mga organisasyon na nagtatagumpay, they believe that their most precious possession are people. The most precious resources they have, yung tao. Kaya nga po tayo, mahalaga yun, pagbibigay natin ng prioridad sa mga tao, sa mga relationship na meron tayo. Hindi ko pa sinasabi na hindi importante ang Diyos. Pero mga kapatid, ngayon pong araw na ito, makikita po natin kung ano yung pinakamahalaga dapat na inuuna ng bawat organisasyon. Ng bawat nilalang sa ating panahon o mga halimbawa ng mga nauna sa atin na mga nagtagumpay. God wants us to value what He values. Sabi nga po, letter A, priorities represent the order of things in which you spend your resources. Naniniwala po tayo kung ano yung mahalaga sa atin, yan ang ginagastahan natin eh. Kung ano yung mahalaga sa atin, yan ang pinag-uukulan natin ng maraming enerhiya. Kung ano yung pinakamahalaga sa atin, yan ang binibigyan natin ng maraming oras. Tama po mga kapatid. Kaya pag nag-aaway yung mag-asawa, hindi po ba yung mga sumbat at hugot ng mga babae, mas mahalaga pa sa iyo yung mga bisyo mo, mahalaga pa sa iyo yung pagbibisikleta mo, mahalaga pa sa iyo yung pagbibilyar mo, mahalaga pa sa iyo yung mga pagbabasketball mo, pagdodota mo, kesa sa amin. No, kasi po, yun po yung basihan eh. Kung ano yung pinag-uukulan mo ng maraming oras, kung ano yung inuukulan mo ng ginagastahan mong pera, at inuubusan mo ng enerhiya, yun ang prioridad mo. Ganun naman yun, hindi po ba? Kaya nga, if you want to find out what is important to you, check your check. Or check your
check stubs, check your bank account, check your previous gastos. At makikita nyo po mga kapatid, yun po yung importante sa inyo. Saan pumunta yung pera, saan pumunta yung oras, saan pumunta yung enerhiya mo sa nakalipas na linggo ng buhay mo, sa nakalipas na 24 oras. Aminin man natin o hindi, iyon ang prioridad natin. Sabi nga ng Biblia, where your treasure is, there your heart will be. Tama. Kung nasaan yung yaman mo, doon mo naman ilalagay yung yaman mo sa prioridad mo. Kung ano yung importante. Kaya di ho ba nasusumbatan ang mga pamunuan? nasusumbatan yung leadership sa bansa, sa mga bansa. Kaya napakahirap maging presidente. Dahil it is a matter of giving priority to things. Diba? Ang Pangulong Duterte, sabi niya, ang basic problem ng bansa ay drugs. So kaya sa kanyang halos 6 na taon na, ang kanyang, pinag-uukulan ng pansin ay yung paglaban sa droga. Meron naman ngayon mga kakandidatong presidente, ang sabi, ang pangunahing prioridad dapat daw ay pagpapatayo ng bahay sa mahirap. Kaya pag 6 na taon daw siyang naging presidente, lahat ng mga mahihirap magkakaroon ng mga bahay. So, depende yun sa gusto mo eh. Depende yun sa prioridad mo. Merong, ang sabi, insurgency ang problema. Yung mga rebelde. So, yun, digmaan sa mga rebelde. Meron naman, ang sabi, prioridad ay yung West China Sea. Kaya prioridad yung West China Sea. Pero mga kapatid, ano nga ba ang importante? Na masyadong malawak yun. Pilipinas yun eh. Buong Pilipinas. Pumunta muna tayo sa simbahan natin. Kayong mga leader, kayong mga pastor, kayong mga nangunguna sa simbahan. Ano ba ang una? Sabi nung iba, hindi, una evangelism. Pagtuunan natin ng maraming pera, ng maraming oras, ng maraming pagsasanay ang pag-evangelize. So kaya po may pastor, puro evangelism, puro evangelism, puro evangelism. Meron naman mga pastor na ang priority ay puro pagpapatayo ng building. Kaya sa loob ng termino niya, walang inatupag kundi magsulisit ng pondo para sa pagpapatayo ng building. Meron din naman, wala nang inintindi kundi, mag-visitation. Depende po yan kung anong prioridad. Meron naman po mga prayer ang pinagtutuunan ng pansin. Prayer. Depende po yan kung anong gusto. At meron din naman pong mga pastor na walang ginagawa. No, iba-iba po yun Yun ang prioridad niya yung walang gawin. Pero ang point ko po rito mga kapatid, priorities represent the order of things on which you spend your resources. Kaya andali natin makapag-evaluate kung ano ba talaga yung prioridad natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa at pinag-ukulan natin ng pansin. Sabi nga, we all operate with a set of values or priorities. Kahit yung hindi nga po masyadong mahusay, alam natin kung anong prioridad Hindi naman po ibig sabihin na kapag wala kang plano, wala kang prioridad. Hindi. Lahat tayo. Hindi kailangang maging mahusay sa goal setting para magkaroon ng prioridad. Iba yung goal setting, iba yung priorities. Kaya po natin inunang pag-aralan yung goal setting para ating makita na mahalaga ang goal setting. Pero kapag nag-set ka ng goal at ang inuna mo yung mga least priority, baliwala yung goal. Kaya importanteng aralin din natin itong prioritization. Itong pagpaprioritize. Dahil yung goal na inaral natin kahapon, kung hindi po lalapatan ng tamang prioridad, magpapaikot-ikot lang po tayo. Lilipas ang maraming taon, dadaan ang maraming panahon na wala tayong na-achieve. Dahil ang tawag ay maling prioridad. Ano po? At ang atin pong priority, mga kapatid, nahahati lang naman sa 2 kategorya. Ano yon? Una, yung godly values of priorities.
Some are godly values or godly priorities. Pangalawa, yung tinatawag na selfish priorities. Kaya madali lang mag-evaluate. Ang simbahan ba natin, anong ginagawa? Anong priorities? Pastor, meron kami yan. May goal setting kami taon-taon. At sa goal setting namin, magaling kaming mag-prioritize. Tanong, ano ang priority nyo? Godly or selfishly? Maka-Diyos o makasarili? Aminin natin, hindi lagi naman tayong may bias Lagi tayong may bias. Ikaw na leader, ikaw na tagapanguna, sa mga plano, hindi pwedeng hindi maaapektuhan ng plano ng mga bagay na gusto mong personal. Kaya gagawin yan kasi gusto mo yun Magaang sa'yo yun, makakabuti yun sa'yo, makakabuti sa mga anak mo, makakabuti sa pamilya mo, makakabuti sa sarili mong preference. Kaya nga po, di ba, pag planning, nagdidibatihan Kanya-kanyang pasok ng mga pahanukala, kanya-kanyang gustong mangyari, naapektuhan yon ng gusto mong personal na mangyayari. Kaya po para ang mga planning, goal setting at prioritization ng simbahan ay maging matagumpay, dapat ilabas natin yung selfish priorities natin. At ang hanapin natin parate sa gagawin nating pagpaplano ay ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, tatanungin ko naman kayo, personal, sa mga plano mo sa buhay. Ano ba ang basihan ng ating pagpaplano? Ano ba ang priority rito? Ang may kinalaman sa gusto ng Diyos o ang gusto mo lang? Mga kapatid, kami po ay napakaingat ngayon sa pagkuha namin ng mga pastor dito sa Canada. Sa pagkuha namin ng mga manggagawa. Kasi po, alam naman namin, ang akala ng marami dyan sa atin sa Pilipinas, ang Canada ay greener pasture. Ang Canada ay masarap ang buhay. Ang Canada ay asensadong bansa. At masarap naman nga maging Canadian. Well, to be honest, marami pong perks ang pagiging isang Canadian. Yung aming passport, pwede po itong mag-travel ng, I think, more than 40 countries without visa. Ang sarap, di po ba? Tapos, dito po, libre ang healthcare. Ang pag-aaral ng mga bata, libre. Ang mga bata, pagdating dito, may tinatanggap po silang child tax benefit buwan-buwan. Bawat isang bata, nag-a-average po minsan ng $300 a month. Kung tatlo ang anak mo, $300 or bawat isa sa kanila na lang, depende sa sweldo mo, may 1,200 monthly ka para doon sa tatlong anak mo below 18 years old. Diba? Kung iniisip nyo, tatlo anak ko, wala na po ako natatanggap. Isa na lang po kasi po, yung isa na lang yung hindi 18 years old sa akin Pero ang point ko po rito, kaya po kami nagiging maingat, ano po ba ang mga prioridad ng pastor pag pumunta ng Canada? Naku po, pag ang dahilan ng pagpunta rito ay para sa usaping pera, wag na, dyan na lang kayo sa Pilipinas. O kaya yung pag-unlad ng karir at pag-asenso ng buhay, naku po, hindi po kayo aasenso rito. Kasi po ako, 9 na taon na rito, puro utang po dito mga kapatid. Utang ang bahay, utang ang kotse, utang lahat. Dahil kung hindi ka naman uutang, hindi ka magkakaroon. Pero bakit ko ikinukwento ito? Kasi po, ang pupuntahan dito, kung kukuha kami ng mga manggagawa sa Pilipinas, ang pangunahing dahilan ng pagpunta rito ay gawain ng Panginoon. Labas ang selfish priorities. Kapag nauna yung dapat, in 3 years, ganito na ako, ganito na kami, may bahay na kami, may kotse na kami, ganito na buhay namin, sigurado po pababayaan ng ministeryo. Hindi po naman namin pinagbabawal ang mga pastor na huwag magtrabaho. In fact, may mga pastor po kami na dating nagtatrabaho. Nung tinanggap nila ang ministeryo, nagtatrabaho na sila sa secular job. Kaya hindi po namin sila pinigil na mag-resign sa trabaho at mag-full-time sa pagpapastor. Hindi po namin ginawa yun. Ang inyo pong lingkod, kahit mamaya,
Pwede po akong mag-apply ng trabaho at magtrabaho pa uli. Kaya ko pa naman po eh. Kaya ko pang magtrabaho. Pero iba po yung akin kasing prioridad, iba yung aking motibo sa pagpunta rito sa Canada, marahil iba kesa dun sa iba. Kasi ang prioridad ko po talaga sa buhay ko, mula nung ako'y nag-full-time sa ministeryo, ay ang Panginoon na ang aking employer. At yun ang aking priority. So, ito po yung tanong. Ano po yung ating prioridad sa ating mga buhay? Some are godly and some are selfish priorities. So, the priorities govern most of the choices that we make in life. If your priority is selfish, then the choices that you will probably most of the time will choose are selfish. Are selfish, right? Pero kung ang priority mo ay godly, most of the time, the choices that you will choose will be godly choices. Ganun lang naman po yun eh. The priorities, these priorities govern most of the choices. Kaya kung godly priorities, good. Lahat ng choices will be godly. But kung ito'y selfish priorities, most of the time, kagaya po nung nasa Luke chapter 12, na mayaman, na umani ng maraming kayamanan, na ang sabi niya, gigibain ko ang aking kamalig dahil wala na akong lugar na paglagyan ng aking mga ari-arian. Magtatayo pa ako ng marami. Sobra-sobra ng kayamanan. Eh, yun ang priority niya eh. Yun ang kanyang prioridad. At ang sabi niya, pag nagawa na niya na sobrang dami ng kayamanan niya, kakain, matutulog, magpapahinga, at sasabihin niya sa kanyang kaluluwa, eat, drink, and be merry. Di po ba? Eh, yun ang prioridad eh. Maaapektuhan tayo sa lahat ng mga gagawin natin at pagpapasyahan natin ng ating mga prioridad. Pangatlong bagay, our priorities are often constructed on the basis of the relationship of the various aspect of our life. Tandaan po ninyo, our life consists of several aspect. One, meron pong tinatawag na spiritual life. Ngayon, ang atin pong buhay ay merong spiritual life. Gaanong halaga ang ibinibigay natin dito? Ito yung our relationship to the Lord. Yung spiritual life mo, prioridad ba sa'yo? Ngayon, kung ito'y prioridad, makikita mo sa mga lahat ng gagawin mo ang importansyang ibibigay mo sa spiritual life mo. Kung mahalaga ito, ay pakakainin mo ang buhay spiritual mo. Bibigyan mo ng oras ang buhay spiritual mo. Pagkakalooban mo ng pagkakataon ang paglago sa buhay spiritual. But the sad reality, hindi ito prioridad. Bakit mo naman nasabi, Pastor Ruel? Baka naman pag hatol yung ginagawa mo yan. Baka naman yan paghuhusga. Mga kapatid, tagal ko na hong pastor eh. Alam niyo po mga kapatid, ako po isang sukatan ko. Kapag ang tao sabik manambahan, sabik sa pagsamba. Sarado pa simbahan, nandun na sila eh. Yun po yung sabik. Kasi po alam niyo, nung ang mga tao dito sa Canada nasabik sa Jollibee, alas 3 ng madaling araw. Sa kalamigan ng winter, minus 20 ho yata noong mga panahon na yun. Imagine niyo, minus 20. Pinilahan ng mga tao ang Jollibee para unang-unang makabili. Ganon sila kasabik. Ngayon, sa spiritual life, kung totoo na prioridad ito at sabik tayo sa Diyos, sino po kaya ang dumating sa simbahan ng sarado pa at nag-abang na magbukas ang simbahan? Katulad ng pagpila sa mga sinihan kapag first day of showing ng gusto mong pelikula. O kaya naman kasabi kang pumasok sa mga stadium dahil gusto mong manood ng sports na gusto mong puntahan. O ganon ang tili kapag lumabas na sa telebisyon ang mga BTS. Kumusta mga kapatid? Huwag naman tayong magsinungaling sa harapan ng Diyos. Prioridad ba yan? Family life.
Yan pa yung isang aspect na kabilang sa binibigyan natin ng pagpapahalaga. This deals with our relationship sa immediate family at extended family. Kung mahalaga ang pamilya, anong value binibigay natin dyan? So, yan yung mga aspect eh. Kung 100% meron ka, ilang porsyento sa espiritual, ilang porsyento sa pamilya. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga yan. Alam niyo po, bilang pastor, ang nakapagpapatuloy lang sa akin sa paglilingkod sa Panginoon ay dahil matibay pa ang aking pamilya. Alam niyo po, sabi ko sa mga anak ko, sabi ko sa misis ko, isa lang naman ang pwedeng maging dahilan para tumigil na ako sa ministeryo. Pag sumabit na pamilya ko, titigil na ako sa ministeryo. Pag ang misis ko dumating doon sa punto na nagselos na ng husto sa ministeryo at sinabi niya na mali na ang prioridad ko, napapabayaan ko sila, titigil na ako sa ministeryo. Hindi nangangahulugan kapag tumigil ako sa ministeryo, tumigil ako sa buhay spiritual ko. Pero ang point ko po roon, baka mispriority na ang ginagawa ko. To the point na ang pamilya ko na mahalaga ring bahagi ng buhay ko ay napapabayaan ko. Kagaya po nung isang kwento ko sa inyo na meron pong isang masipag na babae sa Cavite. Sa Kasipagan, mula Lunes hanggang Linggo, ang gawaing Bible study. Yung asawa, hindi na naipagluluto. Hindi na nagagawa yung gawaing bahay. Sa tingin nyo kaya, healthy pa yon? Meron din pong church life. Kumusta po yung ating church life? Mahalaga yan kasi yan yung relationship natin sa local congregation, sa mga kapatiran. Yan po yung mga oras na ipinagkakaloob natin sa mga ministeryo o sa mga simbahan, fellowship. Mahalaga po yan. Ano pong oras ang ibinibigay natin? Sa 100%, ilan sa spiritual, ilan sa family, ilan sa church. Ilan po sa ministry. Hindi po kasi nasa loob lahat ng church ay may ministeryong ginagampanan. Hindi naman po lahat tayo nakabilang sa congregation ay merong paglilingkod na tinanggap o leadership position na ipinagkaloob. Ilan pong porsyento ang ibinibigay nating oras, resources at enerhiya sa mga bagay na yan? Meron pa rin hong vocational life. Ano tong vocational life? This deals with our relationship sa career, sa trabaho, sa pag-aaral. Yan yung mga vocational life eh. Kaya, anong prioridad? Nauunawaan ko po kayo, hindi lahat ng pastor ay katulad naming full-time. Hindi lahat ng pastor ay walang hanap buhay sa labas. Kaya, yung mga naghahanap buhay, okay lang po yun. Kung kaya pa namang timbangin, kaya pang balansihin, at marunong kayo sa prioritization. Kasi po, mahabang panahon din naman po ako nagtrabaho nun eh. Gaya nga ng lagi ko sinasabi, noong mga panahon na yun, parang ang galing ko lalo mag-balance ng oras eh. Ang husay ko po mag-prioritize. Kasi po, alam niyo po, nung nagtatrabaho ako, doon po ako na-develop na gumawa ng sermon. Kahit nasa bus, nagsusulat po ako. Kahit po naglalakbay ako, nasa LRT, nagsusulat ako. Kasi po, wala akong panahon masyado na sa bahay ako gumawa ng mensahe. Lagi ako sa kalye sa pagiging medrep ko. Nakuha niyo po? Kaya nung mga panahon na yun, lahat ng opportunity ay ginagrab ko para bigyan ng prioritize ang ministeryo, ang trabaho, ang pamilya, yung aking vokasyon. Ngayon, kayo, na hindi naman nagtatrabaho, paano natin nilalagyan ng oras ang mga bagay na ito? Meron pang social life. Kabilang dito yung relationship mo sa kaibigan, relationship mo sa mga kapwa o yung peers o yung kapwa mo pastor, kapwa mo kristyano, katrabaho, yung mga tinatawag na sa Tagalog na kaut-utang dila. Kumusta social life mo? May panahon ka pa dyan? At tapos yung personal life. And that deals with your personal pursuit of happiness.
Kabilang dyan ng entertainment, kabilang dyan ng hobby, yung me, myself, and I. Pag-shopping, pamplantita, o panonood ng Korean novela. So, yung mga yan. Ngayon, sa 2, 4, 6, 7 aspect na yan ng inyong buhay, alin dyan at papaano mo hinahati ang 100% mo to give priority sa bawat isang yan? All of this aspect of our life are competing for the same resources. Lahat po yan, spiritual, pamilya, church life, ministry, vocational life, social life, personal life, nag-aagaw-agaw yan. Nag-aagaw-agawan yan sa mga resources na meron ka. Oras, enerhiya, pera. Now the question, what place do these things have in your life? They all compete to your resources, time, energy, money. Alin dyan ang prioridad para sa inyo? Now, God wants each one of us to submit our priority system to Him. God wants to do this because A, He wants us to achieve our destiny and fulfill His purpose. Pag siya ang una, siya ang prioridad, babalikan tayo ng Diyos ng pagtupad sa kanyang layunin sa ating mga buhay. Pangalawa, ang tagumpay ay plano ng Diyos para sa atin at makapamuhay tayo ng masaya ayon sa kanyang mga plano sa ating buhay. Tandaan po ninyo, ito po yung acronym daw ng joy. If you want to find joy in your life, J is for Jesus, O is for others, and the last Y is yourself. Follow that pattern and you will be joyful. Now, ngayon pong araw na ito, by the way, kahapon po na-discuss ko na ng bahagya yung mga yan eh. Minadali ko lang po kahapon, kaya binalikan ko. Ngayon po, tutungo tayo, ano yung mga model na dapat nating tingnan? There are models that you and I, ano po, ay kailangan po nating may prioridad. Ba't umulit yan? So, ayan. There are models that have been put forward to help us establish priorities. Ito po yung una, yung tinatawag na the bookshelf model. Ano yan, Pastor Ruel? Ano yung bookshelf model na yan? In this model, all of life is seen like a bookshelf. Nakakita na po ba kayo ng bookshelf with shelves, one on the top of the other? Di ba yung bookshelves, may mga shelves, tama? Ngayon, meron pong ganitong pattern ng priorities. And in this model, each aspect of your life is given a numerical rating from 1 to 7. Po, from 1 to 7. At ito po mga kapatid ay depende sa pagpaprioritize. Ganito po yung bookshelf model eh. Ayan, it goes something like that. Ang order of priority, number 1 daw, God, 2, family, 3, church, 4, ministry, 5, vocation, 6, relationship, at 7, yung me, myself, and I. Yan na po yung diniscuss ko kanina. Yan po yung bookshelf model. At ang priority raw dyan, dapat number 1, Diyos. Pangalawa, pamilya. Pangatlo, church. Panghuli, yung me, myself, and I. Ewan ko po, taas ang kamay kung kayo ay pabor sa model na yan. Ideal po ba ang ganyang klase ng model? Sa palagay nyo kaya, iyan ang magandang setup ng prioritization? Mga kapatid, tama naman po na unahin ng Diyos. Pero pag sa degree ng pagpapriority, ano ba ang kasunod? Tingnan po natin mga kapatid, there are some problems with that model. Ano po? May problema po sa model na yan eh. There are some problems with this model. 1,
If you follow this model, you would never get off a number 1. Kapag yung model na yun na sinundan mo, hindi ka na makakaalis sa number 1. Why? Yun naman talaga ang prioridad eh. Bago ka makalipat sa pamilya, demanding talaga. You can always pray, you can always worship, you can always read your Bible more. At kapag ganun ang level ng iyong priorities, katulad ka po nung kakilala ko, na talagang ibinuhos ang kanyang panahon sa Diyos, yan po ang trabaho ng mga monk. Alam niyo yung mga monk? Yung namumundok bilang pagsunod sa Diyos at Diyos ang priority nila, namumundok na lang sila. Wala na po silang gagawin kundi i-devote yung kanilang time sa worship, sa prayer. Nakuha niyo po? Kaya kung gusto mong maging monk, ganyan po ang pattern. Wala na pong kasunod doon. Pagdating sa God, you will be consumed by the priority of God. Wala na dyan, wala nang pamilya. Kaya meron silang mga vows of celibacy. Hindi sila mag-aasawa. May vows of poverty. Hindi sila kailangan ng pera. May mga vows of everything. Vows of silence. Di ang pagsasalita, hindi pwede. At yung may mga vows. Kaya, wala silang pera, nanghihingi lang sila. Yung mga monk, they just beg. Kung sa atin po, wala namang ganito, kaya hindi natin ito masyadong naiintindihan sa Pilipinas. Pero, sa mga Tibetan countries, sa China, may mga monk, Buddhist monk ang tawag doon. At talaga pong they have that vows of being obedient to God only, to Buddha. Yun ang kanilang God. Kaya dahil doon, yan, following that model would never get off number 1. Sometimes the most appropriate thing to do is to do what is best for you. Hindi po ba? Minsan po, importante rin naman na magkaroon ka ng rest, recreation. Paano ka maglilingkod sa ministry? Paano ka magkakaroon ng time sa pamilya? Paano ka makapaglilingkod sa Diyos kung wala ka ng lakas? Kung burnout ka na? Kung pagod ka na? Kaya kung ilalagay mo sa huli, yung I, myself, me, myself, and I, hindi naman po ubra yun. Kaya po yung ibang mga pastor, burnout eh. Kaya yung ibang mga manggagawa, bigla na lang kumakala sa ministeryo o kaya nababaliw na yung iba. Naalala niyo po ba si Elijah? Tapang-tapang niya, mamili kayo, basta kami, kay Lord. Ang Diyos nakipagduelo siya sa mga propeta ni Baal. Nanalo siya. Pagkatapos siya manalo, burnout. Bakit? Nalimutan niya yung pangangailangan niyang personal eh. Hindi prioridad kay Elijah yun eh. Ang tanong, paano mo nasabing hindi prioridad kay Elijah yung kanyang personal na buhay? Wala po ako nakita sa kasaysayan ni Elijah na siya nagbaon. Wala po ako nakita sa kasaysayan ni Elijah na siya ay merong daladalang pagkain. Lagi po siyang nakikikain. Lagi po siyang kumakatok sa mga pintuan. At dito po sa pagkakataong ito, dahil sa gutom, dahil sa uhaw, nagtatakbo, gusto nang mamatay. Kaya po ang sagot dun ang Diyos din ang tumugon sa kanya. Binigyan siya ng panahon ng Diyos na pahalagahan yung kanyang sarili. Kumain ka, Elijah. Matulog ka. Yan lang ang sagot muna dyan. Give time to yourself. Priority rin yun eh. Mahalaga rin yun eh. Kaya sa model na yon, yung bookshelf model, patay ka dyan. Kaya marami mga tao, they are working like slave eh. They are working like slave. Ano bang ibig sabihin? Naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa pamilya, naglilingkod sa simbahan, may ministeryo, may sariling bukasyon, may mga relationships sa mga kaibigan, pero wala nang time sa sarili. Burnout. Kasi inilagay yun lagi sa huli. Kaya yung bookshelf model, may kahinaan yan. Ano pa ho? It can lead to a compartmentalization of our life. Hindi ho naman uubra yung compartmentalize. Ang gusto ng Diyos, lahat ng bahagi ng ating buhay, prioridad siya. Hindi ho po pwede na paglipat na natin ng pamilya, wala na ang Diyos. Paglipat ng church, hindi na siya kasali. Paglipat ng ministry, hindi na siya kasali. Yung sa ating vocation, hindi na siya kasali. Sa mga relationship natin, hindi na siya kasali.
At sa me, myself, and I time, hindi na siya kasali. Hindi ganon. Tama na ang Diyos ang una. Pero ang gusto ng Diyos, involved siya sa lahat. Kaya ang dami po naglilingkod sa ministeryo. Flesh lang eh. To the energy of the flesh. Ang dami po nasa church, ang gusto nilang mangyari ay maging maligaya, masunod yung kanilang mga gusto, yung kanilang mga self sa church. They are doing church without God. Why? Kasi hindi naman prioridad ang Diyos eh. Yan po yung problema ng compartmentalization ng ating mga buhay. Kasi we follow the bookshelf model. Pastor, ano dapat ang model? Kung hindi maganda ang model na yon. Ito po ang suggestion ko na model. The wagon wheel model. Ano pong ibig sabihin niyang wagon wheel model na yan? Look at the wheel. Yung hub, yun yung spiritual life. Yung hub, yun ang Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng hub? Yung gitna. Tapos, may mga rayos na siyang nakakonect dun sa hub. At sa bawat rayos na yan, parang gulong ng bisikleta o gulong ng motor, sa bawat rayos na yon, nakakonekta tayo dun sa gitna. Which is yung buhay espiritual na pinalalakas ng ating relasyon sa Diyos. At lahat ng bagay tungkol sa aspeto ng buhay ay sinusuportahan ng Diyos at ng buhay espiritual. Personal, social, ministry, church, vocational, and family. Tama po ba mga kapatid? Di po ba dapat ganyan ang model? Now, in this model, God is the center of all our activity. He wants to be the center of our life. Lagi natin sinasabi yan eh. Dapat ang Diyos ang sentro ng ating pamilya. Diyos ang sentro ng ating vokasyon, trabaho. Diyos ang sentro ng ating, ng ating personal life. Ng ating family, social. Siya ang sentro ng ating ministry. Hindi po yung self. Again, yung example ni Martha at saka ni Mary, di po ba? Mary is doing the ministry for the Lord, o Martha is doing the ministry for the Lord. But she got burned out. Bakit? Kasi ginagawa niya to through the energy of the flesh. Mispriority. Nalimutan ni Martha na ang dapat una ay doktrina. Dapat pagtuturo, pag-aaral, discipleship kay Jesus, bago ministeryo. Hindi uubra na sugo kayo ng sugo, hayo ng hayo ng walang alam. Hayo ng hayo tapos kulang sa aral, magpapahama kayo. Minsan nga po, nasa position of leadership na, ang gulo ng doktrina. Alin ba nauna? Regeneration or faith? Doon pa lang magkakaalaman na kung ano umiiral flesh ba o ang Diyos? Sa kaligtasan ba, anong una? Tao o Diyos? Sa doctrine of salvation, Diyos mga kapatid, hindi pananampalataya mo. Diyos ang bumubuhay muna sa patay mong espiritu. Paano ka mananampalataya kung patay ka? Naku po, gusto ko pong balikan to bukas bukas po mga kapatid, join me again. I will again explain the doctrine of salvation. Yung biblical, hindi yung opinion lang, tapos pag tinanong, ayaw sumagot. Hindi ubra ganon. Bukas po mga kapatid, balik kayo. Meron po sana akong tatalakayin, pero nabother po ako. Ang dami pong nagme-message sa akin, nagtatanong, ano nga po ba una, Pastor Ruel? Regeneration or faith? Mga kapatid, kailangan pa bang ipaliwanag yan? Paano mananampalataya yung patay? Simpleng-simple.
Bukas po, balik kayo. Tapusin ko lang muna ito. Pangalawa, sa model na ito, we acknowledge that we have a very real responsibility to each aspect of our life. Sa model na ito, ina-acknowledge natin na meron tayong malinaw na responsibilidad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi po yung utik-utik lang. Halimbawa, ang mahalaga sa akin ay ang ministry. Diyan todo, utik-utik lang sa social, utik-utik lang sa church, utik-utik lang sa vocational, utik-utik lang sa family. Hindi po ganon. Dapat po pantay-pantay na responsibilidad meron tayo dyan. Kasi po kung hindi balanse ang buhay mo. At pag hindi na po balance yan, dahil hindi mo nabibigyan yan ng pantay-pantay na prioridad, naku po mga kapatid, kalaunan, saabit lahat yan. At that is where the problem and conflict starts. Kapag hindi na po balanse ang mga bagay na yan. Letter C, in this model, no one aspect of our life is seen to get only the leftovers. Sa model na yan, dahil nga po pantay-pantay yan, na umiikot sa kagitnaan ng Diyos, na galing po lahat sa enerhiya ng Diyos dahil ang plano at priority ay Diyos. Lahat po yan, walang tira-tira. Nakuha niyo po. Magbibigay ka ng tamang oras sa lahat ng yan. Bibigyan mo ng mahusay na pag-iisip at pagsunod ang lahat ng yan. Pwede ba yon? Ang galing-galing mo sa ibang tao, sa mga anak mo, hindi ka magaling. Ang galing-galing mo sa mga miyembro ng simbahan, sa pamilya mo, hindi ka magaling. Ang pera mo, lahat na ibibigay mo sa ibang tao, sa simbahan, sa mga tropa, sa barkada. Kung gumasta ka, ganun. Pagdating sa ministry, sa church, ayaw ka magbigay. Hindi ganun. Kung nakapagbibigay ka sa kaibigan, nakapagbibigay ka sa pamilya, nakapagbibigay ka sa church, lahat ng aspeto na yan, pantay-pantay. Dahil pinaiiral ka ng karunungang galing sa Diyos na siyang nangunguna sa iyo sa lahat ng aspetong yan. Letter D. In this model, the key is balancing all aspect of our life in relationship to all of the others. Letter E. In this model, certain aspects of our life can get more attention or focus in certain seasons depending on our purpose and goals. At ang huli, in this model, we can move with discernments and the leading of the Holy Spirit to adjust what is needed when it is needed. Amen? Mga kapatid, balik po uli kayo bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Saglit po tayong tumungo. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, aming Ama, sa oras pong ito. Papasalamat po kami sa karunungang patuloy na ipinagkakaloob mo. Sa pagbibigay sa amin ng pagkaunawa sa importansya ng pagpapahalaga, ng pagpaprioritize ng mga bagay. Sa oras pong ito, Panginoon, tulungan mo po na ang aking mga kapatid ay makapag-isip, makapagplano, makapagdesisyon na unahin ka, na talagang ikaw ang gawing sentro ng buhay at lahat ng aspeto nito. Sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin ko ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga suliranin ng buhay, yun pong may mga karamdaman, yung mga iba't ibang mga pinagdadaanan na unfavorable para sa kanila. Pwede po bang manikluhod kami sa iyo at humingi ng iyong kahabagan sa iba't ibang mga aspetong ito ng aming buhay. Kailangan po namin ng iyong awa, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala ka sa amin. Ikaw po ang aming tanggulan sa panahon ng amin pong mga kahinaan.
Ikaw po ang magsilbing kalakasan sa amin sa lahat ng pagkakataon. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, at humihingi po ng iyong awa at ng iyong paggabay. Tulungan mo po ang mga nakikinig sa tinig ng pag-asa, kung ano man yung mga kabigatan sa buhay nila. Samahan mo po sila at maranasan nawa nila ang iyong paghipo at ang iyong pagpapagaling. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Good morning po mga kapatid. At God bless po sa mga nagsipanood sa atin ngayon, kay Kumaring Ami Santos, kay Ma'am Josephine Calanog, magandang araw po, kay Ate Nene Enriquez at sa kanyang mga anak, kay Marjorie, kay Maricar, kay Maribeth, kay sino pa? Yun pa, si Maricar, yun, banggit ko na yata. Si kapatid na Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ate Agnes Causaren, Kuya Eric Maines, kapatid na Myra Sanyana, dalangin namin ang patuloy na kagalingan na ipagkaloob ng Diyos sa iyo at ang probisyon sa iyong nalalapit na surgery. Kuya Monching at Ate Ellen Gonzales, magandang umaga po, magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Ate Yoli Kerubin, kapatid na Donalyn Abanilla, magandang araw sa iyo. Kay Marjorie at kay Daryl Almasar. Ate Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo. Ate Apin Reyes, magandang araw po. At kay Kuya Bayani Reyes, kay Ate LV Pascal, magpagaling din po kayo Ate LV. Ang Panginoon ang sumama sa inyo, sa inyong karamdaman. Kapatid na Larry Montillano, Ate Esther Olanyo at kapatid na Ferdy Olanyo ng Doha, Qatar, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Loida Bautista, magandang araw. At kay Pastor Epi, Pastor Rainier, Herodias, magandang araw. Ganun din po kay Ate Paz Mendoza, Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Uli, Ate Vanji Magnaye, Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kuya Emil Serrano, ayan, napakaganda po nung sinabi niya. Basahin niyo na lang po yung comment ni Kuya Emil Serrano. Pastor Darrell Paredes, magandang araw. Kapatid na Jeng Eusebio, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ate Esther Bautista, magandang araw po. Ayan, kapatid na Jacqueline Kamingal, happy birthday, kapatid na Jacqueline. Ate Gina De Castro and Kuya Pedoy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Rodi Tomas, magandang araw po. Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa, magandang araw sa inyo. Kuya Noel Andamo, Tita Myra Paredes Libertino, kapatid na Lani Tulagan, Nanay Belen Olaes, kapatid na Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Ban at Kuya Bayani at Ate Delia Magkawas, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Tess Asturias, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Elong Santarin, Nanay Gina Medalla at yung kanya pong apo, patuloy po nating idalangin sa Panginoon. Pagpaumahin nyo na po na bumabalik na naman yung upset stomach ko, sinisinok na naman po ako. Ayon, magandang araw sa Pastor Ian Chester Abad. Pagpalain ka ng Panginoon. At ganun din po kay Ate Cora Dolor. Magandang araw po. Ayan. Basa ko na yata. At kay Armina Serojales. Armina, magandang araw. At pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Yung po iba, hindi ko na po nabasa. At minsan naman po, hindi naman po importante sa inyo yung nababanggit ko kayo, hindi po ba? Importante po ay yung mga aral na atin pong nakukuha. Kung pinagpala po kayo ng aral natin ngayon, i-share nyo po sa Facebook or sa inyong mga kaibigan. Kung bago lang po kayo sa channel ko, pwede nyo po itong matagpuan sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Pwede rin po sa Facebook group ng Tinig ng Pag-asa at sa Tinig ng Pag-asa page sa atin pong Facebook. Ayan. At makikita nyo rin po ito sa Ruel Camia thumbnail. Kaya, pwede pa ho, meron pa ho yata akong ilang capacity para mag-friend. Kung hindi ko pa kayo kaibigan, i-add nyo po ako sa Facebook para po makita nyo pa yung mga ipinopost ng inyong lingkod para po sa gawain ng ating Panginoon. Good morning, Nanay Hilda Mendoza ng Fox Creek. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa mga kapatiran po natin sa Grand Prairie Unida, Fox Creek Unida, sa Leduc, Alberta Unida, sa Calgary Unida, sa Saskatchewan, sa East Winnipeg, at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Again, meron po kami sisimulang small group ng couples this coming Friday,
July 2, yung mga interesado po sa inyo, kahit po nasan kayo, basta couples. Hindi po pwede kapag single. Hanap muna kayo ng couple. So, ayun po, you are invited to join. Zoom naman po ito. So, I will be posting the link. No, hindi po pala. Hindi po namin ipopost ang link. Yun lang pong interesado na sumali, ang pwede pong makasali. So, you need to message me first para po mapadala namin kayo ng link. Ito po ay para sa mga mag-asawa. If you want to strengthen your relationship with your spouse, then join the small group po na ito. Small lang, no? Hindi po dapat masyadong malaki. So again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.